rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Kung nais nating lumigaya, sundin daw natin ang isinisigaw ng ating puso. Pero hindi maiwasang may babalakid bago natin makamit ito. Ako si Arlene. Ipinagkasundo noon ng tatay ni Arlene na siya ay magpakasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Kaya para makaiwas, umalis ng Negros ang dalaga at tumakbo pa Maynila. 2 dekada na ang nakalilipas, subalit hindi pa rin daw sumasagot ang ama sa kanyang mga sulat. Sa kanilang paghaharap, mananaig ba ang kapatawaran? Habang ang komedyanteng si Bentot Jr., sinubukan niyang sundan ang yapak ng kanyang ama dahil paniwala niya'y masaya ang buhay artista. Hindi siya nagkamali dahil naging masagana ang buhay niya noon. Ngunit ngayon, kasabay ng pagtamlay ng kanyang karera, ang mga naipundar ay nawala na. Maging ang pinakamamahal niyang pamilya, lumayo na rin sa kanya. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Sundin mo ang iyong mga magulang. Yan po ang madalas nating naririnig sa mga matatanda nung tayo'y maliliit pa. At yan naman ang madalas nating sinasabi ngayon sa ating mga anak. Ngunit kasalanan bang maituturing kung suwayin ng anak ang kanyang magulang kung puso na niya ang nais diktahan? Paano mo tatakasan ang anino ng nakaraan? Kailan mo muling malalasap ang pagmamahal ng pamilyang minsang tinalikuran? Sapat na ba ang pagsisisi upang mapawi ang bigat ng dibdib? Pero, paano kung tunay na kapatawaran lang ang magpapagaan sa kalooban? Noon pa man, ang 19 anyos na si Arlene na ang inaasahan ng kanyang pamilya. Bagay na hindi pa noon lubos maunawaan ng dalaga sapagkat meron siyang sariling pangarap sa buhay. Arlene? Po? Arlene, halika na anak. Pasok ka na dito. Po? Sa edad din na 19 ay nagkaroon siya ng unang pag-ibig. Legal sa kanyang pamilya ang kanilang naging relasyon. Sa katunayan, naipakilala niya pa ang nobyo sa mga magulang. 19 years old po ako noon. May boyfriend ako. Tapos, ang gusto ng tatay ko, yung anak ng kumpare niya. Kaya po, ayaw ko mag-asawa sa gusto ng tatay ko. Tsaka ayaw din nila sa gusto ko, kaya po ako umalis para wala pong gulo. Pagluto na ba kayo? Naghanda na sila. Hindi na pa kami nagugutom. Tagal naman ang pabaon nito. Sige na, Sige na. Maghanda na tayo doon. Gutom ni tatay niyo. Pili-pili muna yan, ha? Para magbukas yung kalat. Huli na yung isasaing natin mamaya. Wala na tayong bigas. Mabibigay ko na ng pera sa'yo sa linggo, ah. Alam mo naman, di ba? Kapos tayo ngayon. Hindi lang naman tayo naghihirap, eh. Pambihira naman, oh. Meron naman kasi isa dyan. Tatamad-tamad, ayaw sumama sa palayan. Laki-laki na, hindi pa maghanap ng trabaho. Puro kasi boyfriend yata yung natupad. Dahil kilala niyo naman po yung nobyo ko, hindi ba? Sasagot-sagot ka pa. Samayin ka dyan, ah. Huwag mo nasisihin yung anak mo. Kinukonsinti mo kasi. Talagang ano kami, yung sunod kami sa tatay. Wala kang masabi, basta kung anong gustong magulang, siyang masunod. Pero dahil likas na mahirap ang kanyang pamilya na umaasa lamang sa pagsasaka, naging halos pambayad utang si Arlene ng kanyang ama sa may-ari ng sinasakang lupa. Ay, ano bang ibig sabihin ito? Arlene, siya makakatulong sa atin. Aahon na tayo sa paghihirap.
Ano? Pero tay, may nobyo po ako. Kilala niyo yung nobyo ko, di ba? Basta siyang gusto ko. Pero tay, hindi ko kakilala itong lalaking ko Huwag eh. mo akong tatanggihan. Pagkakataon na nga natin to. Hindi na tayo maghihirap. Di ba? Paano naman po yung nobyo ko? Basta. Basta ang gusto ko masunod. Halika na. Tay. Halika na. Sir, maganda po ang anak ko, no? Ako, napakaganda po. Hindi ko alam, nagalit ako na gusto ko man magsalita sa tatay ko, sa magulang ko, hindi ko magawa dahil ayaw kong masaktan sila. Dito na lubos na sumama ang loob ni Arlene. Alam ko nagugutom tayo, lagi tayo walang makain, pero bakit ako? Bakit ako kailangan ipagkasundo niya? Hindi ko kakilala yung lalaking yun eh. Hindi ko kilala yung Kenneth na yun. Hindi ko siya mahal. Pero anak, makikilala mo naman siya. Saka, palagi ko mabait naman si Sir Kenneth eh. Ayoko na, pagod na ako sumunod kay tatay. Lagi na lang yung gusto niya ang nasusunod. Hindi anak, para naman sa kabutihan mo to, anak eh. Para sa kabutihan niya, sa kabutihan niyo, hindi para sa akin. Hindi, isipin mo na lang anak, ginagawa mo to para sa mga kapatid mo. Saka siguro tama nga yung tatay mo. Siguro matutulungan mo nga kami anak kasi ikaw yung panganay naming anak eh. Anak, sige na. Kasi sigurado ko magiging mabuti rin ang lahat anak. Pasensya ka na. Imbis na magpakasal sa gusto ng ama para sa kanya, mas pinili ni Arlene na lumayas at sumama sa isang kaibigan patungong Maynila. Ay, yung boyfriend ko, hindi niya alam na umalis ako. Hindi ko na rin po sinabi sa kanya kasi ayaw ko masaktan siya. Wala, parang blanco ako sa galit na hindi ko masabi na ganito, yung magulang yung masunod. Ang pagtakas niyang yun ang simula ng mas mapapait na pangyayari sa kanyang buhay. Doon sa Maynila, halos alipinin siya ng kanyang amo sa pangangatulong. Ate, sumeldo na po ba kayo? Ay, hindi pa. Hindi ko lang alam kung kailan. Ganun po ba? Hindi pa rin po kasi sumisweldo eh. Hanggang sa napagpasyahan nilang tumakas. Magpanggap na buntis noon si Arlene sa kanyang amo upang hindi na nito ipitin ang kanyang planong makaalis. Pero kapalit naman nooy ang kawalan ng sahod na dapat sanay para sa kanyang kinabukasan. Sige, umalis ka. Pero bukas na bukas din, ayoko makita yung pagmumukha mo rito at wala kang sahod. Sa Pampanga nakarating si Arlene at sa kanyang pinapasukan, nakilala ang lalaking babago ng kanyang buhay. Siya na nga kaya ang taong pupuno sa pagkukulang ng kanyang nakalipas? Ay, please ka. Ano nga bang pangalan mo? Ako? Arlene. Ellie. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Siguro mga ilang beses ako sumulat, bumalik yung sulat ko. Yun, hindi na ako nagsulat hanggang ngayon. Kasi parang kinalimutan na yata nila ako. Hindi ko alam.